Mga kapatid, ang linggong ito ay unang linggo ng Adbyento. Pagkakataon na magpasalamat tayo dahil natapos ang isang taon ng liturhiya sa simbahan. Pinagpapasalamat natin ang biyaya mula sa Diyos na naging liwanag sa ating paglalakbay sa ating pananampalataya. At panahon din ng panawagan ng paghahanda sa muling pagdating. What we have today is a visible sign. This celebration, the color of the celebration, Advent wreath, these are visible signs showing us of a great reality. But also, it points us or it leads us to a greater reality. Ang unang linggong ito ay tanda sa panawagan ng paghahanda. Tayo ay dapat na maghanda. Ihahanda ang sarili para sa inaasam at inaantay nating pagdating. Adbyento or Advent has twofold realities. Si Kristo na dumating at si Kristong muling darating. Ang tanong, si Jesus ba ay dumating na? Itaas ang kamay na nagsasabing si Jesus ay hindi pa dumating. Si Jesus, itaas ang kamay, naniniwalang si Jesus ay dumating na. Yung iba hindi makapagdesisyon. Ayaw nilang dumating si Jesus. Mga kapatid, that is why we have Christmas, because Christ came already in the world. And that was God's first coming in the world. At ang inaantay natin is His second coming, ang muling pagdating ng ating Panginoon. But no one knows when, where, and how He will come. Pero ang totoo at tunay na dapat nating paniwalaan, Christ will come again. Because Advent simply means the coming, ang pagdating, that He will come again. Mga kapatid, at para mas lalo nating mabigyan ang halaga ng ating paghihintay, this season of Advent, hindi lamang tayo naghihintay o nananabik sa Kanyang pagbabalik. Hindi lamang tayo nag-aantay na, antayin ko na lang siya, darating naman pala siya. Pa-relax na lang tayo. Hindi na natin iisipin ang mga bagay-bagay dahil darating naman siya, kaya hindi na kailangang maghanda. Pero ang panawagan ng Adbyento ay dapat tayong maging handa. At habang tayo naghahanda sa ating paghihintay, tayo rin, we must have the character na tayo ay nananabik. May pananabik ang ating paghihintay. Nais kong makasama, nais kong makapiling ang Diyos. Hindi hubat kapag may mga kapamilya tayo, kamag-anak, na pupunta sa tahanan natin, o kaya mga kamag-anak na uuwi galing abroad, tayo ay maglilinis ng bahay, magpiprepare ng mga gamit nila, ng kwarto nila, at ibibigay ang pinaka-the best para sa ating mga darating na mga bisita. Nananabik tayo. We are so excited and happy to receive them in our house. Ganon din sana ang Adbyento. Naghahanda, naghihintay ng may pananabik. Sabik tayong makasama at makapiling ang Diyos. And also, to be vigilant. Inihahanda ang sarili. Kaya nga sa panahon ng Adbyento, inaanyayahan din tayong mangumpisal. Last 2 days ago, we had our confession here in this parish. Ang sakramento ng umpisal ay isang napakagandang paghahanda natin sa muling pagtanggap at sa muling pagdating ng ating Panginoon. Dahil sa kumpisal, inaanyayahan tayo ng Diyos na piliin siya sa ating paghahanda. Mga kapatid, meron ng isang kasabihan na nagsasabi, true love waits. True love waits. Kapag nagmamahal, laging maghihintay ng may pananabik at laging mananabik sa pagbabalik ng minamahal. Ang ating inaantay
Ang darating ay hindi bisita lang. Ang darating ay ang ating mahal sa buhay. Ang darating is our true love. Ang darating ay buhay na nagmamahal. Kaya kung ating pagnilayang mabuti ngayong Adbyento at kung iisipin, napakasarap isipin at pagnilayan na may darating para sa akin. Dadating siya para sa akin. Ito ang panahon na sinasabi ng Diyos sa atin, hello, love, again. Ngumingiti yung mga nakapanood. Sige nga, sabihin sa inyong mga katabi, hello, love, again. O, huwag yung sasampalin yung asawa nyo, ha? Pagbati lamang yan. Hello, love, again. And this is actually a movie. A title of the movie, and it was a good movie, na pinagbidahan ni Ethan and Zoe. But you know what? It is a love story. But what amazed me and what is interesting in the movie, hindi lamang ito tungkol sa kwento ng pag-ibig. Ito ay tungkol din sa buhay ng mga kababayan nating OFWs. At isa yon sa mga namangha ako sa palabas. I realized those were realities happening outside our country, experiencing by our brothers and sisters who are OFW. At napaganda yung isang scene doon na nag-usap-usap sila tungkol sa pangarap, tungkol sa nagpapasaya sa kanila. And you know what? On that scene, my takeaway was, where your heart is, there is your home. And it resonates the gospel. Where your heart is, there is your home. Kaya mga kapatid, ang sarap pakinggan, ang sarap isipin, at pagnilayan na mayroon tayong uuwian. Dahil ang muling pagdating ni Jesus ay ang ating pag-uwi. Pag-uwi natin ang ating pananahan dahil laging may tahanan kay Jesus. A place where one stops crying. A place where we can come back to when we are tired, afraid, empty, and lonely. A home where we can find hope. A home where we can find everlasting joy. A home where we can find true love. Saan man tayo makarating, saan man tayo makakapunta, umuwi tayo kay Jesus. Uuwi at uuwi tayo kay Jesus. Bakit? Because Christ is our home. Si Jesus ang ating tahanan. Umuwi tayo kay Jesus.